Alam mo ba na ang gutom ay hindi lang nararamdaman ng tiyan, kundi pati ng ating utak? Kapag madalas tayong nalilipasan ng gutom, hindi lang enerhiya ang nawawala, kundi pati ang kakayahan nating mag-isip, matuto at maging kalmado. Marami sa atin ang nag-skip ng pagkain dahil sa trabaho, diet o pagod, pero hindi alam na unti-unti na palang naapektuhan ang ating utak. Kaya sa video na ito, alamin natin ang 10 masamang epekto sa utak kapag laging nalilipasan ng gutom at kung bakit mahalaga ang pahalagahan ang tamang oras ng pagkain. Bumababa ang konsentrasyon at focus. Ang utak ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng glucose bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya. Kapag laging gutom, bumababa ang blood sugar level kaya kulang ang enerhiyang napupunta sa utak. Dahil dito, nagiging mahina ang kakayahan ng mag-isip o mag-concentrate, magdedesisyon at magtrabaho ng maayos. Kaya mapapansin mong madali kang malito, hindi makapag-focus sa ginagawa at parang lutang ang pakiramdam. Madaling mag-init ang ulo o mairita. Kapag bumababa ang blood sugar, naglalabas ang katawan ng adrenaline at cortisol, mga stress hormones na nagiging sanhi ng iritableng pakiramdam. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagiging mainitin ang ulo kapag gutom. Ang kakulangan sa nutrisyon ay direktang nakakaapekto sa mood regulation ng utak, kaya't kahit maliit na bagay ay madaling makainis o makagali. Panghihina ng utak at pagod kahit walang ginagawa. Ang utak ay isa sa pinaka-enerhiya demanding na bahagi ng katawan. Kung kulang sa pagkain, humihina ang mental alertness at nagiging mabagal ang pagproseso ng impormasyon. Ang pakiramdam na ang bigat sa ulo o ayaw gumana ng isip ay karaniwang epekto ng sobrang gutom. Dahil walang sapat na glucose, napipilitan ng utak gumamit ng emergency energy source na hindi kasing epektibo, kaya ka nakakaramdam ng matinding pagod. Hirap mag-isip ng malinaw. Ang brain fog ay isang kondisyon kung saan parang malabo o mabagal ang pag-iisip. Ito ay karaniwang epekto kapag kulang sa nutrisyon at oxygen ang utak. Kapag laging nalilipasan ng gutom, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at bumababa ang oxygen supply. Kaya't kahit simple lang na trabaho o pag-aaral ay biglang magiging mahirap tapusin dahil hindi maayos ang takbo ng utak. Pagtaas ng stress at anxiety. Ang gutom ay nag-activate ng fight or flight response ng katawan. Naging aktibo ang bahagi ng utak na kumokontrol sa emosyon. Kaya mas madali kang kabahan o ma-stress. Kung palaging gutom, mas nagiging sensitibo ang utak sa stress signals at nagiging mas madalas ang pagkabalisa o panic attack. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong madalas mag-skip ng meals ay mas prone sa anxiety at mood swing. Pagbagal ng memorya at kakayahang matuto. Ang hippocampus, bahagi ng utak na responsable sa memorya at pagkatuto, ay mangangailangan ng sapat na nutrisyon upang gumana ng tama. Kapag kulang sa pagkain o madalas na nagugutom, humihina ang neutral activity na bahaging ito. Bunga nito, bumabagal ang memory recall. Hirap kang makaalala ng impormasyon at mabagal matuto ng bagong kaalaman. Sa mga estudyante o empleyado, napapansin ito bilang mahina sa memorya o mabilis makalimot. Pagkahilo, panlalabo ng paningin at panginginig. Kapag bumababa ang blood sugar, naapektuhan ang balance ng katawan at utak. Dahil kulang sa enerhiya ang utak, nagreresulta ito sa hilo, panlalabo ng paningin, panghihina o minsan ay panginginig ng kamay. Sa matitinding kaso, maaari pa itong magdulot ng biglang pagkawala ng malay. Delikado ito lalo na kung nagmamaneho o nasa trabaho na nangangailangan ng alertness. Pagbabago ng mood o pagkalungkot. Ang kakulangan ng pagkain ay nakakaapekto rin sa serotonin production, isang happy hormone ng utak. Kapag mababa ang serotonin, nagiging madali kang makaramdam ng lungkot, kawala ng gana o kawalang interes sa mga dating nakapagpapasaya sa iyo. Kung madalas mong nilalaktawan ang pagkain, maaari kang makaranas ng depressive mood o emotional na pagkapagod kahit walang malinaw na dahilan. Pagbagal ng reaksyon at pagdedesisyon. Ang kakulangan sa glucose ay nagpapabagal sa komunikasyon ng mga neurons sa utak. Ibig sabihin, mas matagal bago makapag-react o makapag-desisyon. Halimbawa, mas mabagal kang makaisip ng sagot o nagiging delayed ang mga kilos mo. Ito ay delikado sa mga sitwasyong nangangailangan ng mabilis na desisyon tulad ng pagmamaneho o paggawa ng mahalagang gawain.
gawain. Matagal na epekto o pagkamatay ng brain cells. Kapag paulit-ulit kang nalilipasan ng gutom, nasasanay ang utak sa kakulangan ng enerhiya. Sa paglipas ng panahon, ang mga brain cells ay maaaring mamatay dahil sa kakulangan sa nutrisyon at oxygen. Ito ay maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto gaya ng memory loss, poor concentration at cognitive decline. Karaniwan sa pagtanda, ang chronic undernutrition ay isa rin sa mga risk factor ng neurodegenerative diseases gaya ng Alzheimer's at dementia. Ang utak ay parang makina, kailangan ng tamang gasolina para gumana ng maayo, kaya huwag hayaang mapagod ito sa kakulangan ng nutrisyon. Kumain sa tamang oras, uminom ng sapat na tubig at piliin ang mga pagkaing nakakapagpalakas ng isip at katawan. Ang malusog na pagkain ay hindi lang para sa tiyan, kundi para rin sa malinaw na pag-iisip at masayang pakiramdam. Laging tandaan na ang pag-aalaga sa katawan ay pag-aalaga sa isipan at pag-aalaga sa buhay.